Hello, welcome ulit sa another tutorial sa Differential Calculus. Today, ito yung part 2 ng Maximum Minima Guide, wherein sa first video is in-explain ko yung naging thought process ko, like ano yung generally isip ko, kung paano technically mag-connect the dots when it comes to some tricky uh, s- problems. Pero dito, back to basics muna tayo. Like, papakita natin ano yung step-by-step process ko, ano yung naisip ko, same thing. So, okay. Determine the following for the equation, f of x. Yung given equation, kailangan natin critical points, maximum, minima, yan. Okay, so, basically, gagawin lang natin, okay, hanapin natin solution neto mga to. Okay, paano yan? Okay, first step, derive. Yun naman lagi. Di ba? So, dito, okay, nakita ko x times x minus 1 cube. Okay. Dito, pag cubic, para sa akin, kaya ko pang ah, i expand. Ganun. So, actually, bago tayo mag-derive, expand muna natin yan. So, pag in-expand ko yung x minus 1 cube, magiging x times x cube minus 3x squared plus 3x minus 1. Check ko lang kung tama. Okay, tama pala siya. Okay. So, lagay ko dito, i-distribute ko, magiging x raised to 4 minus 3x cube plus 3x squared minus 1. Okay, so ito na yung original equation ko. Ay, minus x pala to. Yan. Okay, so, itong ginagawa ko na to is like, it's a deviation. Kasi yun, normally, di ba, pag nakikita nyo to, mag-chain rule tayo. So, pag dinerive natin ng chain rule, magiging, derive ko si una. So, magiging matitira sa akin x minus 1 cube. Uh, Joke lang, product rule lang pala to. Product rule na may pagka-chain rule. Okay, so, magiging x minus 1 cube plus x times magiging 3x, x minus 1 squared. Then, technically same thing. I-ano mo lang din naman. Ex i-expand mo rin ito para sa din ang kalalabasan. So, well, anyway. So, these two are valid. Pero sige, i-save natin to for, later. Yan. Okay, so, dito muna tayo sa una. So, ito na yung expanded ko. So, then, tsaka tayo magdiderive. Pag dinerive natin, may 4x cubed minus 9x squared plus 6x minus 1. Then, okay, may unang derive na ako. Ito ginagawa ko to dati, nung first year pa lang din ako. Like, pag una ko derive agad ako. Para nasa flow na agad ako, I guess, na pagde-derive. So, like, i-asterisk ko to. I-asterisk ko rin yung double prime. So, ito magiging 12x squared minus 18x plus 6. So, okay, may asterisk na yung first derivative and second derivative. Okay, so next step ko is isasolve natin yung critical points. So, para ma-solve these critical points, isi-shift solve lang natin tong unang derivative. So, labas na natin si calcu. Okay, balik muna tayo mode 1. Okay, so magiging 4x cubed minus 9x squared plus 6x minus 1. Okay, sinabi ko rin sa unang sinabi ko rin ito sa mga dating video na, okay, pag ganito cubic, I think, doable to ng, actually, gawin na nga natin. Gawin na lang natin. Gawin natin mode 5. Ayun, lagi ko nakakalimutan yun. Pero mode 5, then, since cubic tayo, okay, gamitin natin to. Cubic, okay, mukha naman siya cubic.
Pero sa Canon, ah, okay. I mean, lagay ko na lang din sa Canon, same thing, mode 5. Then, scroll ka isang beses. Kasi may kita mo yung 2 unknown, 3 unknown, 4 unknown. Mapupunta ka sa quad, cubic, quartic. Select mo tong cubic. Then, input mo na. Kaya yun yung, kaya ganda ng Canon din. Like, hindi ko, okay, sponsored, I guess. Pero, like, mas marami siyang features sa, kaysa sa Canon. Ay, sa Casio. So, okay. Since, okay, cubic na to, so, higit 4. Input lang natin yan. -9, +6, -1. Press equals. Una nating CP is 1/4. Then, ang pangalawa is 1. Meron pa ba tayo? Wala na. 1/4 at 1. Okay. Nakuha na natin to. Nakuha natin yan. Pero since critical point ang hinahanap, hindi critical value. Okay, mali pala to. Technically, critical value. Hanapin naman ngayon natin yung critical point. So, paano natin kukunin si critical point? Ano lang yan? Sa substitute lang natin ito sa original. Parang ipapato lang natin ulit pabalik. So, natin gawin. Balik tayo sa mode 1. Pwede tayo sulat na natin. Ang ginagawa ko is, sinusulat ko yung buong equation. Then, pipindutin ko lang yung calc. Then, input ko lang yan. I mean, I think ginagawa niyo na rin naman na to. So, it's good. 3x cube. Dapat to mabilis pa kayo sa akin dito mag-input. Wala lang para sa akin sa oras. To be fair, ano lang din ako, mouse. Minus x. Ano naman yan, diba? Yan, okay. Then press calc. 1/4. Okay. Meron na akong critical point na 1/4. Tapos -27/256. The next point is calculate 1, 0. Okay. Okay, nakuha na natin. Nakuha natin yung unang sagot. Tama. So, ganoon na siya. So, ano yung... Okay, bago tayo pumunta sa iba, like, ano yung parang, I guess, naging parang naging iba dun sa solution natin. Ang, para sa akin, ang pinaka-crucial na nagbago dito is ito. Kasi like, mas, I think I mean, I guess pag-isip na rin din natin. Kasi, iniisip ko na, okay, paano ko mapapadali yung uh, pagde-derive ko and at the same time, confident ako na tama. So, since no first year ako, at that time, like, hindi pa ako, I mean, okay ako sa chain rule, pero minsan nagkakamali pa ako eh. Pag medyo mabilis, pag minsan minamadali ko yung exam. Like, nagkakamali ako. So, na-realize ko, okay, cubic to. So, kaya ko pang i-expand. So, ginawa ko yun. Then, since mas confident, then alam ko na kapag in-expand ko tong x minus 1 cube, then, multiply ko lang kay x, magiging power rule na lang pag dinerive ko. Although, kahit hindi mo na isipin yun, yung ganong level of thinking. Pero, at least, it is another POV paano natin isosolve. Expand then derive. Kasi power rule lang din naman yan eh. Okay. I mean, going back. Okay. Okay na tayo sa critical points. Check na tayo dyan. Yeah. Next is maximum minima. Okay. Okay. Maximum minima. Okay, dito na papasok yung double prime.
So, re-write ko lang ulit yung f double prime. Pero this time, isa-substitute natin yung 1/4 pati 1, yung critical values natin kanina. Substitute lang yan. Okay, ganun din gagawin natin. Ipitid lang natin yung calc, pero yung equation natin is 12x squared na, hindi na yung original. So, rewrite lang natin as 12x squared minus 18x plus 6 calc 10.25. Pero hindi naman. Line number 4. Then, ito ay calc 1. Okay, 0. Makes sense. Okay. So, ito greater than 0. Ito, like, equal to 0. So, paano yan? So, okay, naging palatandaan ko na to. Like, I mean, okay lang. I mean, iba-iba naman tayo ng palatandaan. Kapag mas, I mean, pag malaki, maliit, malaki, maliit, then maliit, malaki. Hindi ko naman kung pag word yan, pero you get the point. Basta pag mas malaki kay 0, minimum yan. Pag mas maliit kay 0, maximum yan. So, okay, paano naman ito zeros? I mean, it's just 0, so, I mean, maximum na yan. So, ito na yung minimum. Tama yun. Yung minimum, ito yung maximum. Yan. Tama ba tayo? Yan, tama tayo. Wait, tama ba tayo ng ano? Tama naman. Tama pala. Okay, nalilito pala. Akala ko mali yung ano natin. Okay, okay, tama pala. Tama, tama. Okay. Next is decreasing and decreasing. Okay. So, okay, dito tayo mag-ano. Okay, so usually ang ginagawa natin is mag-assume tayo ng ibang values. Like, sulat natin as, okay, 1/4, yung 1, yung 0. I mean, hindi man 0, pero like, other values, sabihin natin 0, ito 2, then identify natin kung pataas pa siya, pababa. Dito, hindi natin kailangan gawin yan. Okay, ang ginagawa ko is, I mean, nag-assume pa rin ng values, pero for, for verification's sake. Pero dito, gagawin natin, ah, gawin natin. So, gawin natin, lilista natin si negative infinity. Then, 1/4. Okay. 1/4, dot, 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 1, infinity. Tama ba? Okay, tama. Okay. Hala, paano yan? Anong gagawin ko dyan? Okay, so, dito na tayo magbe-base kay double prime. Like, kung ano yung nakuha natin maximum minima. Okay, so, since minimum to, like, okay, imagine natin yung, parabola. Di ba, ang parabola, meron kang happy face, sad face. Okay, sabihin natin, okay, level natin. Sabihin natin ito yung ah, x at y axis. Sabihin natin, halos identical na, I mean, identical na equation pero iba lang yung sign. Sabihin na ito ay y is equal to x squared. Babasa yan. So, ano yung pinagkaiba ng happy face sa sad face na parabola? I mean, bukod sa orientation nila. Is yung, one major difference is yung extremas nila. So, sa happy face na parabola, itong vertex na to, ay, parang sa akin tinarang ko. Okay. Itong vertex na to, yung yellow na parabola, yun yung minimum value. Kasi lowest point niya eh. Pero, using that same vertex, dun sa blue na parabola, yun naman yung absolute
maxima niya. So, kung di ko lang kung medyo na-visualize natin, pero ang shortcut, ang ano ko lang dito is, paano ma-identify ko increasing or decreasing. Okay, so, I mean, dito zero na to 1/4 1. So, like, so, ibig sabihin, from, since minimum si 1/4, ang direction niya is pag ganito. So, decreasing, yan. Yan yung arrow. Parang inindicate ko siya as arrows. Then, para mas ma-visualize ko na mas I mean, for visualization purposes. Tsaka mas madali ma-visualize para sa akin. Then, from, from, uh, since x is equal to 1 ay yung max, so like, ang pattern nito is pataas, then bababa. So, ito, since, okay, conveniently enough, may pataas na tayo, then, since to positive infinity, alam na natin na baba to. So, I think sana nagigets nyo kung ano yung nagiging visualization natin. So, ang increasing natin dito ay from between 1/4 and 1 kasi yun lang yung pataas na may arrow So, paano natin sulat yun? So, between 1/4 and 1. Then, decreasing naman, since ang decreasing natin is kapag mas mababa kay 1/4 and then from 1 pataas, so ang decreasing natin ay x uh, less than 1/4, then x greater than 1. Yun na yun. Like, hindi na, like, kung napapansin nyo, wala akong sinubstitute na any values pagdating sa increasing, decreasing, which saves a lot of time. Like, ginamit ko lang yung double, ni-utilize ko, like, yung akala kong, okay, wala nang kwenta, itong, para la, I mean, sa tingin natin na, yun lang yung purpose which is, hindi. Like, pwede natin, gamitin yun, itong f double prime na to, para save us time. At not gonna lie, nung nalaman ko to, it saved me a lot of time. Lalo na no exams kasi, I mean, alam kong consistent to. Kasi based from, ano, syempre, review na rin. Like, I tested a lot of values bago ako maka-arrive na, okay, consistent to. Pero since alam ko na consistent to, like, ito na ang gagawin ko. 'Di ba? So, no need to substitute. Pero kapag hiningi na yung solution na kailangan may substitute, okay, okay, gawin nyo yun. Pero ito yung pinaka-shortcut. Shortcut ko at least to determine kung ang increasing or decreasing. I mean, kung tutusin, pwedeng i-mental pero wag yun na sayangin oras na dun. Okay, yun lang ba? Okay, yun lang. So, dito na nagtatapos yung detailed guide nung maximum minima. Panoorin niyo yung part 1 kung hindi nyo pa napapanood. Then, yun lang. Thank you.